Ayaw muna sana ipaalam ni Rona sa mga magulang niya ang nangyari, pero dahil sa itsura niya pagdating nila ay agad nitong tinanong si Greg. Hindi na itinago pa ni Greg at siya pa mismo ang nagsumbong sa kanila. Ang nangyari, ang mga ginawa nila Jake at mga kaibigan nito. Galit na galit ang mga magulang ni Rona at agad na sinama ang dalawa sa police station upang i-report ang nangyari. Matapos maibigay ng slayasay ni Rona at tumistigo ni Greg ay agad na kumilos ang mga pulis upang dakpin ang tatlo. Una nilang pinuntahan ang bahay ni Jake kung saan nangyari. Saktong paalis na sana sila Jake kasama ang ate niya. Nang abutan sila ng mga pulis kasama sila Rona, agad na pinusasan si Jake. Nagmamakaawa ang ate ni Jake kay Rona. Walang kasalanan si Jake, Rona. Hindi niya magagawa yon. Sigurado ako dun. Pasensya na ate, pero kasama talaga siya sa gumawa sa akin ng kahayupan. 3 silang gumawa nun sa akin at tandang-tanda ko yon. Tahimik naman si Jake at tulala habang ipinapasok sa police mobile. Hindi pa rin siya makapaniwala sa mga nangyayari. Blanko pa din ang utak niya sa kung ano ang mga naganap ng gabing iyon. Ilang buwan na lang at graduate na sana sila. At okay na sana sila ni Rona. Ngunit ngayon ay makukulong siya sa kasalanang hindi niya sigurado kung nagawa niya ba talaga. Wala siyang nagawa kundi humingi ng tawad kay Rona kahit na alam naman niya na hindi na siya mapapatawad nito. Dahil ilang buwan pa din bago mag-18, si Jake ay pansamantala. Muna siyang dinala sa bahay pag-asa habang nililitis pa ang kaso niya. Sumunod na pinuntahan ng mga pulis ay ang 2 kaibigan ni Jake. Ngunit dahil gabi pa lang na nangyari, ang krimen ay nakaalis na ang mga ito. Hindi na nila ito inabutan sa kanya-kanyang mga bahay. Ang isa ay umalis kasama ang kanyang mama at papa. Ang isa naman ay umalis daw sa bahay nila at hindi nagpaalam sa kanila. Nangako naman ang mga pulis kila Rona na hahanapin na ang 2 suspect. Dahil sa trauma na inabot ay hindi na muna pumasok ng school si Rona. Malapit na din naman ang graduation at pinagpaalam na lang siya ng nanay niya. Si Jake naman ay pumasok na din sa school matapos ang ilang araw, pero tuwing hapon ay dumadaan siya kila Rona upang dalawin ito at dalhan ng mga prutas at pagkain. Halos siya din ang naging sandalan nito sa kanila ng mga pagsubok na nangyari kay Rona. Hindi siya iniwan ni Jake, tuloy-tuloy ang pagpapayo, pag-aalalga at pagpapasya ni Jake kay Rona. Dahilan upang kahit papaano ay unti-unting gumaan ang pakiramdam niya. Ilang buwan ang lumipas ngunit ang 2 kaibigan ni Jake ay hindi pa nakikita. Walang makapagturo ng nilipatan ng pamilya ng isa at ang isa naman ay laging sinasabi ng mga magulang nito na hindi na nagpakita sa kanila mula nang umalis. Hanggang sa maging ang mga magulang nito ay bigla na lang din nawala sa lugar nila. Si Jake naman ay nahatulan na guilty pero dahil 18th pa lang siya ay pansamantala muna siyang dinala sa Youth Rehabilitation Center o sa Agricultural Camp. Hanggang sa sumapit na nga ang graduation nila Jake at Rona, okay na naman si Rona. Kaya naman nakaakyat na din siya ng stage ngunit naging emotional lang siya. Nang maalala si Jake at ang mga ginawa nito. Minahal niya ito, ng totoo pero nagawan pa din siya ng ganon. Ngayon ay handa na siyang ibaling sa iba ang pagmamahal na iyon. Sa taong dumamay at tumalalay sa kanya. Sa taong hindi siya iniwan sa kabila ng madilim na sinapit niya. Si Greg iyon. Nang araw ding iyon. Hindi pa man nagtatapat iulit ito. Nang pag-ibig ay alam naman at ramdam niya ang pagmamahal nito. Kaya siya na mismo ang nasabi dito. Greg, mula ngayon tayo na ha. Ang nakangiting saad niya. Ha? Talaga ba, Rona? Hindi ka nagbibiro? Pung, ayaw mo ba? Ako na nga ang magsabi parang ayaw mo pang maniwala. Siyempre gustong gusto ko, Rona. Alam mo naman noon pa lang na mahal kita, diba? At ikaw lang. Ang gusto ko makasama. Masayang masaya ako ngayon, Rona. Saad ni Greg na mahigpit pang yumakap kay Rona. Oh, teka. May kondisyon pa, saad ni Rona. Kahit anong kondisyon pa yan, payag ako, Rona. Basta ipangako mo na hindi ka gagawa ng hindi maganda, ha? Antayin mo na makatapos muna tayo. Oo, Rona. Gusto ko din naman makatapos ng pag-aaral Gusto ko maging stable na sakaling papakasalan kita. Masayang nagyakap ang 2. Mabilis lumipas ang panahon.
Nasa kolehiyo na ang dalawa at naging maayos naman ang kanilang relasyon. Mapagmahal na nobyo si Greg. Maalaga at hindi tulad ni Jake ay marespeto ito bilang nobyo ni Rona. Kontento ito sa mga hawak kamay at kaunting lambingan lang. Ayaw niyang sirain ang tiwala ni Rona tulad ng ginawa ni Jake. Gusto niya patunayan sa nobya na siya ang karapat-dapat at wala itong dapat pagsisihan na siya ang pinili. Si Jake naman ay patuloy na nasa custody pa rin ng youth rehabilitation. Inaantay pa kung ano ang magiging desisyon kapag nag-21 na siya, kung madidismiss pa ang kaso or makukulong siya ng tuluyan sa piitan. Depende kung matutupad niya ang mga kailangan niyang gawin sa loob ng rehab or kung hindi siya makakagawa ng iba pang kasalanan. Ang dalawa niyang kaibigan ay patuloy na nagtatago pa. Mas pinagtuunan ni Rona ang pag-aaral at pinaubayan na lang muna sa otoridad ang paghahanap sa mga ito. Ilang taon pa ay tuluyan ng nahulog ang loob ni Rona kay Greg. Mahal na niya ito dahil na din sa pinakita nito na pagmamahal. Aminado siyang naging sila noon dahil nais niya din tumanaw ng utang na loob, pero hindi pa siya sigurado sa nararamdaman niya. Pero sa pagkakataong iyon, ay totoo na ang nararamdaman niya at hindi na niya kayang mawala ito sa buhay niya. Mabilis lumipas ang panahon. Dahil 2 years course lang ang kinuha ng dalawa ay mabilis silang nakatapos at nakapagtrabaho. Si Jake naman ay nahatulanan na guilty pero dahil 18th pa lang siya ay pansamantala muna siyang dinala sa Youth Rehabilitation Center o sa Agricultural Camp. Hanggang sa sumapit na nga ang graduation nila Jake at Rona, okay na naman si Rona. Kaya naman nakaakyat na din siya ng stage ngunit naging emotional lang siya nang maalala si Jake at ang mga ginawa nito. Minahal niya ito ng totoo pero nagawan pa din siya ng ganon. Ngayon ay handa na siyang ibaling sa iba ang pagmamahal na iyon. Sa taong dumamay at tumalalay sa kanya. Sa taong hindi siya iniwan sa kabila ng madilim na sinapit niya. Si Greg iyon. Nang araw ding iyon. Hindi pa man nagtatapat iulit ito. Nang pag-ibig ay alam naman at ramdam niya ang pagmamahal nito. Kaya siya na mismo ang nasabi dito. Greg, mula ngayon tayo na ha. Ang nakangiting saad niya. Ha? Talaga ba, Rona? Hindi ka nagbibiro? Pung, ayaw mo ba? Ako na nga ang magsabi parang ayaw mo pang maniwala. Siyempre gustong gusto ko, Rona. Alam mo naman noon pa lang na mahal kita, diba? At ikaw lang. Ang gusto ko makasama. Masayang masaya ako ngayon, Rona. Saad ni Greg na mahigpit pang yumakap kay Rona. Oh, teka. May kondisyon pa, saad ni Rona. Kahit anong kondisyon pa yan, payag ako, Rona. Basta ipangako mo na hindi ka gagawa ng hindi maganda, ha? Antayin mo na makatapos muna tayo. Oh, Rona, gusto ko din naman makatapos ng pag-aaral Gusto ko maging stable na sakaling papakasalan kita. Masayang nagyakap ang dalawa. Mabilis lumipas ang panahon. Nasa kolehiyo na ang dalawa at naging maayos naman ang kanilang relasyon. Mapagmahal na nobyo si Greg. Maalaga at hindi tulad ni Jake ay marespeto ito bilang nobyo ni Rona. Kontento ito sa mga hawak kamay at kaunting lambingan lang. Ayaw niyang sirain ang tiwala ni Rona tulad ng ginawa ni Jake. Gusto niya patunayan sa nobya na siya ang karapat-dapat at wala itong dapat pagsisihan na siya ang pinili. Si Jake naman ay patuloy na nasa custody pa rin ng youth rehabilitation. Inaantay pa kung ano ang magiging desisyon kapag nag-21 na siya, kung madidismiss pa ang kaso or makukulong siya ng tuluyan sa piitan. Depende kung matutupad niya ang mga kailangan niyang gawin sa loob ng rehab or kung hindi siya makakagawa ng iba pang kasalanan. Ang dalawa niyang kaibigan ay patuloy na nagtatago pa. Mas pinagtuunan ni Rona ang pag-aaral at pinaubayan na lang muna sa otoridad ang paghahanap sa mga ito. Ilang taon pa ay tuluyan ng nahulog ang loob ni Rona kay Greg. Mahal na niya ito dahil na din sa pinakita nito na pagmamahal. Aminado siyang naging sila noon dahil nais niya din tumanaw ng utang na loob, pero hindi pa siya sigurado sa nararamdaman niya. Pero sa pagkakataong iyon, ay totoo na ang nararamdaman niya at hindi na niya kayang mawala ito sa buhay niya. Mabilis lumipas ang panahon. Dahil 2 years course lang ang kinuha ng dalawa ay mabilis silang nakatapos at nakapagtrabaho. Hindi rin kasi kaya ng mga magulang nila ang 4 years course dahil kapos sa budget. Kaya mas pinili na lang nila parehas ang vocational course.
Isang taon matapos makapagtapos ay nagdesisyon ng magpakasal ang dalawa. Masayang-masaya silang dalawa dahil sa wakas ay natupad ang pangarap nila. Ngayon ay handa na si Rona na ipagkaloob ang sarili kay Greg dahil asawa na niya ito. Sa unang gabi ng kanilang honeymoon ay excited si Greg na maangkin ang asawa niya. Isang maliit na private resort pa ang inarkila nila para sa kanilang pinakahihintay na honeymoon. Ngunit nang nasa kalagitnaan na sila ng pag-iisa ay muling nanumbalik sa utak ni Rona ang masaklap na nakaraan. Nakikita niya ang lalaking nakasuot ng bunit sa katauhan ni Greg. Bigla niya tuloy itong naitulak ng malakas. Sorry, mahal. May naalala lang ako. Okay lang, mahal. Naiintindihan ko. Hindi na nagpumilit si Greg at binigyan niya ng time si Rona. Natulog na lang sila at nagpahinga. Ilang oras pa lang silang nakakatulog nang magising si Greg sa mga sigaw ni Rona. Maawa kayo, please. Huwag niyong gawin to sa akin. Maawa kayo. Agad niya itong ginising at pinainom ng tubig. Nakakalimutan na sana. Ni Rona ang lahat ng nangyari pero nanumbalik. Ang simulan haplusin ni Greg ang mga pribadong parte niya. At ngayon nga maging sa panaginip ay naalala niya ito. 2 araw sila sa resort ngunit wala pa ding nangyari sa kanila. Hanggang sa makabalik na sila sa trabaho nila. Nagpatuloy ang ganon at patuloy din naman na inunawa ni Greg ang asawa. Ngunit hindi pala kaya ni Greg na laging maunawaan si Rona. May pangangailangan siya at asawa niya si Rona. Ito lang ang dapat na magbigay ng pangangailangan niya bilang lalaki. Pero paano mangyayari yon kung sa tuwing susubukan nila ay laging ang bangungot na nangyari sa kanya ang naaalala niya? Kailan makakalimot ang asawa niya? At kailan ito magiging handa na ipagkaloob ang sarili sa kanya, hanggang kailan siya maghihintay. Unti-unting nanlamig ang nadarama niyang pagmamahal kay Rona. Madalas na siyang umuuwi ng nakainom at minsan ay ginagabi pa siya ng uwi. Yun din ang dahilan ng mga pagtatalo nila. Pagtatalo na nauuwi sa away at ilang araw na hindi pagkikibuan.